Ronald. Ah, hindi kasi nandun ako sa CLPM kanina. Naglangin ako. Kinanta ko pangalan ko para hindi makita na. Yeah. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world, where He sends me, yes, I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go for us? I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. Who will go for us? I will go. I will go. I will go. Here am I. Send me, Lord, I will go. I will go. I will go. I will go. What made God take so much care to make creation glow? He could have made it black and white, and we'd have never known. And what made God send Jesus to die on Calvary? Of course, it was this joyous thing I feel inside of me. That's the love of God, it's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there, He never fails. All He will do is love forever, and He loves to share it. That's the love of God. It can change a family. It's already changed the world. When Jesus brings it to our hearts, heaven's banner is unfurled.
to share it. That's the love of God. That's the love of God. It's never ending. That's the love of God, always forgiving. He's always there. He never fails. All he will do is love forever, and he loves to share it. That's the love of God. That's the love of Amen mga kapatid. God first morning po sa ating lahat. At purihin ang Panginoon sa umaga na ito. At patuloy niya tayong pinagkalooban ng mabuting kalusugan sa umaga na ito. Ano po? That's the love of God. Napakaganda ng awit. Ano kung ating paghihimay-himay, ano? Sabi niya, that's the love of God, never ending, always forgiving. Tapos, ano pa? Never fails. Loving forever. Grabe, no? Yan ang pag-ibig ng Panginoon. Samantalang ang ating pag-ibig sa Kanya, the love of man is, always complaining, always delaying, always sinning, always cheating. Lahat na lang, most of the time, not obeying and doing nothing. Grabe, no? Kung ating kikilalanan yung ating sarili, malamang tayo mahiya sa Panginoon, kung talagang kilala pa natin ang Panginoon, mga kapatid. Kaya sa umaga na ito, muli nating subukan na isuko ang ating puso sa Kanya sa umaga na ito. Bawat umaga, sinusuko natin ang ating buhay sa Kanya. Yan ang mas maganda, para revival everyday. Po. So yan, God first morning sa lahat, at good morning sa mga nandyan, sa mga nasa background, sa mga nasa comment box. Magandang umaga po. Salamat sa patuloy na pagbabalik. At sa mga nag-share, salamat po. Sa mga mag-share pa lang, salamat pa rin po. At kasama natin si Pastor ngayon dito sa live. At marinig natin siya ulit. At ibigay na natin ang pagkakataon sa kanya. Pastor, good morning po. Sandali lang ba tayo tumunog? Kanina meron na ina. Sandali lang po, Pastor. Sound check nga po, Pastor. Pastor, sound check mo po. Wala pa rin. Sandali lang. Sa kabilang setup ay gusto, pero dito ay ayaw. I know. Sandali lang, kasi nilipat ko yung audio. Mamaya tayo lang nag-uusap, din nila naririnig na po. Sandali lang. Dito. Pastor, sound check po. Sound check po, sound check. Ayan, okay na. Sige po. Pastor, sige po. God bless morning po. Kayo na po. Live na kayo. Yan, maraming salamat, Kuya Melby. At magandang umaga po sa lahat po ng ating po mga kapatid ngayon na nasa live. Yan, purihin natin ang Panginoon na tayo ay ginising. 4:30, sobrang aga natin ngayon. Lagi na tayong maaga ngayong taon na ito. Kilalanin si James White. So, ang ating pong pag-aaral ngayon ay tungkol naman kay James White. Ito yung mga pioneer ng mga Seventh-day Adventist noong una, Baka ating malimutan. So, tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay patuloy na sumasamba sa inyo at aming dinadalangin ang aming pag-aaral ngayong umaga na ito. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kalakasan na nagmumula sa inyo. Maintindihan nawa po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sang-ayon po dito sa ating pong text, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na nagsasabi, bumangon ka, pumoroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko.
Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Yan. So sa Tarsis, pumunta si Jonah, mga kapatid, no? Hindi dun sa Ninive. Dahil ngayong Ninive ay lugar ng mga Assyrian yun. At talagang pinagpapatay ng mga Assyrians yung bayan ng Israel. Grabe ang ginawa sa kanila. Kaya hindi matanggap ni Jonah na doon siya ipapadala ng ating Panginoon para mangaral. Ang gusto niya, lipulin ng Panginoong Diyos ang Ninive. Yan. Kaya hindi siya pumunta sa Ninive kundi sa Tarsis. Pero ang Panginoong Diyos ay mahabagin, mapagmahal. Gusto niya rin na maligtas yung Ninive. Gusto niya rin bigyan ng pagkakataon na sila magbalik loob. Kasi nga hindi rin masaya ang Diyos na sila ay mapapahamak. Yan. So ang ating Panginoon mahabagin kahit na yung bayan niya ay nilapastangan itong mga Assyrians na ito. So, katulad lang tayo ni Jonah minsan na hindi mahabagin at malulupit, no? Hindi nagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa ating kapwa. No, napilitan siya noong siya ay alam natin ang story, noong siya ay ibinalik ng Panginoong Diyos doon sa Ninive sa pamamagitan ng malaking isda. So sabi dito, naririnig ng ilan sa atin ang panawagan ng Panginoon na ipangaral ang salita, ngunit hindi lahat ay sabik na gawin ito. Yan, katulad ni Jonas. Ganito rin kay James White. Ang pangalawang taong naging instrumento, ang pangalawang taong naging instrumento sa pagtatatag ng Seventh-day Adventism. Si James ay isinilang sa Palmyra, Maine noong August 4, 1821. Matagal na panahon na. No? Sa edad na 15. So dapat ngayon ay edad niya ay nasa ilan na siya dapat ngayon? Nasa 200 years na siya. Dapat ngayon, ano? Nasa 200 years na. So ganyan po yung edad niya. 200 years old. Lagpas 200 years and 4 years. 204 years, no? Tandaan na ni James White kung buhay pa siya ngayon. Sabi dito, sa edad na 15, ulat niya, ako ay nabinyagan at nakipag-aisa sa simbahang Kristiyano, connection. Ngunit sa edad na 20, ibinaon ko ang aking sarili sa diwa ng pag-aaral at pagtuturo sa paaralan at isinentabi ang krus. Hindi pa ako bumaba sa karaniwang kasalanan ng kabastusan at hindi ako gumamit ng tabako sa at kape na hindi ako nagtaas ng isang baso ng maasim na alak sa aking mga labig. Yan. Ngunit minahal ko ang mundong ito ng higit pa kaysa minahal ko si Kristo at ang kasunod at sinampa ko ang edukasyon sa halip na ang Diyos ng langit. Yan. Sinamba niya yung edukasyon, sabi niya rito, no? Kaysa ang Panginoon. Narinig, maraming mga ganyang tao, no? Sinasamba ang edukasyon kaysa sa Panginoong Diyos. Sa madaling sabi, araw ng pagsamba, papasok sa school para mag-aral kaysa sumamba sa Panginoon Diyos sa araw ng Sabat. So yun ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon. Narinig ng batang si James ang tungkol sa miliarismo, ngunit itinuring ito bilang ligaw na panatisismo. Sa ganong estado ng pag-iisip, siya ay nabigla nang marinig ang kanyang ina na kanyang pinagkakatiwalaan na nagsasalita ng pabor sa doktrina ng Adventista o yung Millerites, pero hindi pa yung Seventh-day Adventist. Hindi siya handa sa epekto nito sa kanya dahil nakagawa na siya ng mga plano para sa kanyang buhay. Ngunit ang pananalig sa katotohanan nito ay hindi niya naiwasan. Sa aking pagbabalik sa Panginoon, ang ulat niya, may matibay na pananalig na dapat kong talikuran ang aking mga makamundong plano at ibigay ang aking sarili sa gawain ng pagbabala sa mga tao na maganda para sa araw ng Diyos. Sa pangkalahatan, gustong-gusto ko ang mga aklat, ngunit sa aking paglilingkod ay walang panahon o panlasa para sa pag-aaral ng sagradong kasulatan. Sa kamakatuwid ay ignorante ako sa mga hula. Higit na partikular na dama ni James White na bisitahin ang mga estudyanteng tinuturuan niya sa isang lokal na pampublikong paaralan. Nanalangin akong huwag ipagawa sa akin ang gawain iyon.
isinulat niya. Ngunit walang kaginhawaan ang dumating. Sa ganung estado ng pag-iisip ay nagtungo siya sa bukid ng kanyang ama. Maasang maalis ko ang mga damdaming pinagdudusahan ko. Ngunit hindi niya magawa iyon. Pagkatapos ay nanalangin si James para humingi ng tulong, ngunit walang dumating. Sa wakas, bumangon ang aking espiritu sa paghihimagsik laban sa Diyos at walang ingat kung sinabi, hindi ako pupunta. So may ganyan ba tayong pagkakataon sa ating buhay na naging magsik sa Panginoong Diyos? O ako minsan, ganun. Para bagang sinisisi natin yung Panginoon, ano? Para bagang ayaw ko, Panginoon. Ayaw ko pumunta, hindi excited na mangaral. May mga ganun pagkakataon sa buhay natin. Sa pamamagitan ng pagpadyak ng kanyang paa ay tinapos niya ang bagay na iyon at nagsimulang gawin ang sarili niyang kagustuhan. Ang karanasan ni James White ay hindi lubos na naiiba sa karanasan ng iba sa atin. Totoo yun. O may mga ganyan, nagdadabog sa harapan ng Panginoon. So minsan tayo yung hadlang sa gawain ng Panginoong Diyos. Alam niyo po ba yun? Tayo yung tinatawagan ng Panginoon na mangaral, pero tayo nakakahadlang. Bakit? Hindi tayo pumupunta para mangaral. Na-i-slow down natin yung gawain ng ating Panginoong Diyos sa pagtanggi natin sa panawagan. Naririnig natin ang panawagan ng Diyos na gawin ito at iyon, ngunit pinipigilan natin ang ating mga paa at lumalaban. Ngunit hindi sumusuko ang Diyos. May plano siya para sa bawat isa sa atin. Ano ang plano niya para sa iyo ngayon? At higit na mahalaga, paano ka makikiugnay sa kanyang kalooban? Minsan marami tayong mga pinagpipray, no? Panginoon, gusto ko maging ganito, matapos ko yung ganyan. Minsan sinusundan na lang tayo ng Panginoon doon sa plano natin. Dahil sa tikas ng ulo natin. Tapos bigla na lang dinadivert yung ating buhay para gamitin tayo sa gawain ng Panginoong Diyos. Marami tayong nais na ang gawin. Ano? Minsan hinihingi natin yung kalooban ng Diyos. Pero sa isip pala natin, may sarili tayong plano. Iniisip natin yung kalooban ng Panginoon, dinadalangin natin. Pero may plano pala tayo sa ating sarili. Ayan, hindi rin nasusunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin kasi may sarili na tayong plano. Ang plano pala ng ating Panginoong Diyos sa buhay natin, mga kapatid, ay ipangaral ang mabuting balita. Yan, katulad nito ni Jonah, no? Pinapupunta siya ng Panginoong Diyos sa Ninibe. Lagi siyang panalangin, anong kalooban mo, Panginoon? O sabi ng Panginoon sa Ninibe, meron naman pala siya sariling plano, mag-ministry sa Tarsis. Siguro nasa isip ni Jonah, parehas lang din naman ministry yun, Panginoon. Mas malayo pa nga yung Tarsus kaysa sa Ninibe. Mas effective ako rito at mas maganda yung sakripisyo ko. Mas malaki yung sakripisyo ko, Panginoon. Kasi mas malayo yung Tarsus, mas malayo yung pupuntahan ko kaysa sa Ninibe. Mas malapit lang yung Ninibe. Parehas lang naman pong pangangaral. Yung nasa isip ni Jonah. Basta wag lang ako dyan sa Ninibe, sabi ni Jonas. Pero hindi pala sa sakripisyo natin yun, mga kapatid. Hindi pala yung pahirapan ng sakripisyo sa gawain, kundi pakikinig sa panawagan ng Panginoong Diyos at pagsunod sa kanyang kalooban kung saan tayo ilalagay na gumawa sa gawain ng ating tagapagligtas. Baka yung ating gawain ngayon, hindi pala kalooban ng Diyos yan, kundi kalooban lang natin. So lagi nating titignan, aabangan, mga kapatid, iyong kalooban ng ating tagapagligtas. No? Lagi po natin titignan yan. Lagi po nating isasangguni lahat yan sa ating pong Panginoong Diyos. So at least nakilala na natin si James White, pero mas kilalanin natin ang ating Panginoong Diyos ngayon pong umaga na ang Panginoon ang nagtatakda at naglalaan ng mga gawain para sa bawat isa sa atin. At natutunan ko ngayong umaga na ang purpose ng Diyos para sa bawat isa sa atin ay mangaral ng mabuting balita. Yan. Kung hindi ka man yung frontliner sa gawain ng Panginoon, maging supporter ka naman. Pwede ka rin supporter sa gawain ng Panginoon. O kaya sidekick sa gawain ng ating Panginoon. Kahit saan tayong posisyon, basta kalooban ng Diyos, mataas yan na gawain sa bukirin ng ating tagapagligtas. So ngayon pong umaga ay patuloy nating sambahin ng Panginoon at siya dang ang ating papurihan at hindi ang mga bagay-bagay. Hindi ang edukasyon,
hindi ang kayamanan, kundi ang Panginoong Diyos lamang. So patuloy natin isama sa panalangin ang bawat isa sa atin, lalo na yung may mga karamdaman at yung mga regular na ipinapanalangin natin. So ako nagpapasalamat na yung aking misis ay unti-unting gumagaling na, no? Wala na yung kanyang ubo at sipon. Salamat sa Panginoon at aking patuloy na dalangin lumakas yung kanyang resistensya, mga kapatid. So salamat po sa inyong panalangin at patuloy tayong magdalanginan sa umaga po na ito. So balik ko na po ang pagkakataon kay Brother Melvin Villasan. Amen. Salamat po, Pastor. At ayan, ano po, si James White ay 15 years old na binyagan, ano po, pero gaya ng karamihan sa atin, pagkabataan ay hindi priority ang Panginoon, ano po. Isang nakakalungkot, ngunit si James White nung nagkaisip, bumalik siya, no? Bumalik siya. Pero niya, priority niya yung kanyang edukasyon kaya sa Panginoon, ano po. So, ganoon din naman si Jonas, pambira, no? Dito ka, hindi, ayoko dyan, dito ako gusto, mas maganda rito at mas marami akong matutulungan. Hindi, kasi kailangan ka rito. So, ang plano ng Panginoon, tingnan natin, ano ba yung plano ng Panginoon sa atin? Ano po? Ano ba yung purpose natin sa buhay? Bakit ba tayo nagpapatuloy sa buhay? Dapat yan ang ating mga katanungan na ating inaalam sa bawat umaga. Ano po? Sa totoo lang ay sa pamamagitan ng ating sariling pagpapakita ng kabutihan, yan ay tayo ay nagpapakita na meron Diyos sa puso natin. Sabay, pagkwento natin sa ating makakwentuhan ay i-share natin paminsan paunti-unti si Jesus. Ano, huwag niyong bibiglayin, baka sabihin kayo ay ano tawag doon, yung false prophet. Sabihan ako dyan, ano, false prophet, masakit, ano, kaanak mo pa magsabi sa'yo ng false prophet. Pero okay, ganun pa man ay ipinapanalangin pa rin namin siya gabi-gabi, ano, araw-araw, gabi-gabi. Okay, ano po mga kapatid, salamat po, Pastor. Tunay na yung ating mga pioneer ay nandyan yung mga pangalan na yan, ano, ating mga halimbawa. Kita nyo nga, si James White ay hindi masyadong inintindihan, bagamat nabinyagan na hindi masyado inintindi. Hindi masyado inintindi ang kanyang tinanggap. Tayo rin naman, ibig sabihin, kung tayo sa mga panahon na ito, mga nagdaang panahon, din natin inintindi yung ating tinanggap. Hindi pa po huli ang lahat, ano po. Si James White ay hindi nabigo, nakabalik sa tamang panahon, ano po. Tayo rin, kaya rin natin yan, makakabalik din tayo sa tamang panahon. Kaya tayo ay magpatuloy lamang sa pagtitiwala sa Kanya. Ano po? Yan. Sa mga bagong pasok lang, good morning po sa inyo. God first morning po. At patuloy tayong kumunik sa kabila. At tayo ay magpatuloy na matuto pa ng mas marami pa. Ngunit, teka muna, mukhang nagbago sila ng link. Ano po? Ayan. Bumalik sa dating style. Sige po. Sige po. Nagpapatakbo ng sistema ang mag-distribute equally at mapatas po nating maibigay sa gawain para sa sustena ng pagpapatapos ng gawain ng ating Panginoon. God bless you po mga kapatid. Let us follow the system para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen. Salamat, Pastor Jerry. Ano? Yung ating pong tithes and offering. Okay, ibigay po natin sa Central Luzon Provinces Mission. Yun po yung tama, no? Bago po makarating yan sa ibang mga union o kay conferences, ay ibigay po muna natin sa Central Luzon Provinces Mission. Maliwanag po mga kapatid, ha? Hindi kung saan-saan. Okay, bagamat mayroon po kayong mga kaibigan na nasa ibang mga lugar o kay mga paboritong lugar, okay, padaanin po muna ninyo sa Central Luzon Provinces Mission. Yun po yung tama, mga kapatid. Ayan yung So tama. Joey, Okay. ang ganda ng diin mo na yan. Ang ganito kasi mga kapatid, bakit po ganon? Sabi nga may sistema. Salamat, Pastor Joey. Mga Yes. kapatid, doon po sa ating pong ibabalik na tithe sa Biblical Storehouse, sa ating pong Central Luzon Provinces Mission, yun po yung storehouse, mga kapatid, yun yung Biblical Storehouse natin, ay doon po mismo, kumukuha na rin po tayo ng equalization na 10%. Yung mga lugar po na gusto nyong tulungan, doon na po kukunin lahat yon. Equally po yung dinibigay sa mga mahihirap na mga misyon. Kaya wag na po kayo nagpapaakit doon sa mga
package pa na pagka dito kayo nabiya, pag nagpatayo kami ng ganyan, libre tulog ninyo, libre. Ay mga kapatid, hindi ho ganun ang sistema. Tithing is not all about the benefits. It's all about simply following the Lord's instruction. So you just go back and bring back the tithes into the storehouse and let the leaders in our church follow the system. Yung pong equalization fund na yon, yun po ay bababa naman doon sa mga gusto nyong tulungan ng mga misyon. E di sumunod pa po tayo sa sistema. Okay, salamat po. Amen. Oo nga po, alam mo Pastor Jerry, kasi pagka minsan ay panyan pag binigyan ka ng package ay may balik yan pagka minsan. Pero alam niyo mga kapatid, hindi yun ang tama nga. Saan tayo miyembro, doon tayo maglagay. Kung saan tayo kung tayo nasasakupan ng Central Luzon Provinces Mission, doon tayo maglagay. Ganun po yon ang ating pong sistema, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, lahat ng mga kapatid ay ibigay po natin sa Central Luzon Provinces Mission ang ating pong offering at saka ang ating pong tithe. Nakita ko po si Ma'am Marilyn Dasoy. Gusto ko po siyang tawagin kung ano po ang kanyang journey o kaya patotoo sa combined offering plan. Okay, Ma'am Marilyn, nandiyan po ba kayo? Are you still with us? Ayan. Okay. So, si Ma'am Marilyn ay asawa ni Pastor Dasoy at talagang katuwang po niya sa paglilingkod. At alam kong mayroon pong magandang karanasan si Ma'am Marilyn sa combined offering plan. At kasama pa ni Pastor Jackson sa kanyang paglilingkod. Pastor, Ma'am, pwede po ba Yes kayo po. mag-share? Ayan. Yan. Nagulo po ako. Pastor, kasalukuyan po ako nai-inspired na sundin po kung ano po yung ating pinapasunod sa CLPM at yan po ay para sa akin po ay parang subukan din po ng aking pananampalataya sa Panginoon. So, ang una ko pong nag-gain dito ay yung kapayapaan po sa buhay. Bagaman maraming mga challenges sa paglilingkod at gawain, pero nandoon yung nai-inspired ka dahil mayroon kang sinusunod na patakaran ng ating Panginoon po. So, yun lang po muna, Pastor, pero ako'y nai-inspired na gawin kung ano po yung panawagan sa atin ngayon at lahat po sana ay makamtan ng bawat isa yung inspirasyon na yon na hindi mo naman yun mabibili at talagang dadating lang po sa puso natin yun yung pakiramdam na yon na kailanman ay hindi mo ma-explain kung gaano kasaya at kung paano ka naging payapa sa buhay sa kabila ng mga pagsubok kapag ang atin pong direction ay talagang naayon po sa kalooban ng ating Panginoon. So pagpatuloy po natin. Pastor, maraming salamat po sa inyo. Ma'am, sa inyo pong pag-iikot ni Pastor at nababanggit-banggit po ninyo yung combined offering plan po natin. Ano po ang nagiging impact sa mga kapatid? Mix naman po, Pastor, at kumbaga po dahil ito po ay hindi pa po masyadong nadidinig pero nag-i-start na rin po at pinag-aaralan ng bawat isa po yung mga ganitong silent pa lang po kumbaga hindi ko lang po kay Pastor kung sa kanilang mga meetings po ay natakil na po nila pero alam ko naman Pastor na kapag ka ito ay kinasin ng banal na espiritu ang bawat isa, wala pong makakatanggi sa magandang programa po natin. At isa po ang focus natin na tayo magtatagumpay. Amen. Okay, salamat po. Totoo po yan. At panalangin po natin na lahat po tayo dito sa Central Luzon Provinces Mission ay darating sa isang puntong ipagpasya natin yung 10% and more. Bago po natin ibigay kay Pastor Nelson, mayroon po akong babasahin. Ito po ay galing kay kapatid na Norberto Belano Jr.
Facebook page po natin, sabi niya, marami pa talaga until now, di pa po nila nauunawaan ang system. Kaya mas prefer nila na direct ibinigay para may effect agad. So we need to continuous education ng stewardship department. So, huwag tayong titigil. Ayan po yung challenge sa atin. Kaya nang sinabi ni Ma'am Marilyn na huwag tayong titigil. Ituro natin ang katotohanan ito hanggang sa ma-instill ng lubusan sa isipan ng lahat sa atin. Okay, Pastor Nelson, do you have something to say? God first morning, Pastor Joey. Yes. God first morning po mga kapatid. So, ako po bilang inyong lingkod ay umiikot sa kung saan makarating, kung saan tayo pagpad ng Panginoon sa Central Luzon Provinces Mission. At very positive ang ating pong mga kapatid. Kukunti yung very few ang magkakaroon ng negative na connotation pagdating sa combined offering plan. Halos bagamat sa pag-ikot natin ay marami pang mga kapatid ang hindi pa narinig o hindi pa na-educate pagdating sa combined offering plan. Subalit, marami na rin ang nagpa-practice. Kapag naunawaan ng mga kapatid ang combined offering plan, sila ay merong magandang mga patutuo sa kanilang mga buhay at ganoon din sa bawat lokal na iglesia. Kaya sabi ko kanina, ay sa pag-ikot ay very positive yung mga kapatid sa pagyakap at pag-unawa ng combined offering plan. So napakakuan po mga kapatid, may inspire po tayo sa ating pag-ikot na ang mga kapatid ay talagang dati-dati nagkakaroon tayo ng negative side of thoughts. O parang imposible, 10% sa ikapo, 10% or more sa combined offering plan, parang napakahirap. Yun, nagkakaroon tayo kagad ng, especially kahit sa mga worker, o kahit sa mga leaders, stewardship leader, napakahirap ikuan yan kasi 10% din sa ganito. Pero kapag pala ipinaunawa sa mga kapatid, yayakapin pala nila. Pagka naintindihan at naunawaan, especially this combined offering plan is a biblical system founded by God, mga kapatid. Meron tayong biblical foundation at naging practice ng mga Israel. Hindi lamang siya naging practice ng Israel, mga kapatid, naging pasimula din ng ating mga pioneers na mas higit pa, mga kapatid, ang kanilang pinagkakaloob. Kaya nga, sa ang ating iglesia, sa pasimula ay combined offering na po sila. Kaya lang sa paglayon ng ating iglesia, nagkakaroon tayo ng self-centered ng pagbibigay na mas napopokus doon sa pangangailangang lokal, hindi natin iniisip yung pangangailangang globally. Kaya nga, ang mga kapatid, kapag naunawaan po nila ang combined offering plan, masaya nilang niyayakap ito. At maraming mga kapatid ang nagpapatuto, Pastor, bakit ngayon lang? Pastor, bakit? So nakikita, nararamdaman at naunawaan ng mga kapatid ang combined offering plan. At kami bilang mga nagle-lecture, nagtuturo, umiikot, na-inspire kami sa mga ganitong patutuon ng mga kapatid. At kapag meron namang kapatid na merong negative, sabi ko, ipanalangin natin yung puso ng kapatid na hikayatin siya ng Diyos balang araw. So, ganun, Pastor, so nakaka-inspire sa mga kapatid na niyakap, inuunawa, at minamahal nila ang gawain ng Diyos at nagtatapat sila hindi lamang sa pagbabalik ng kanilang ikapo, kung hindi masaya silang nagbibigay ng kanilang handog ng combined offering plan, Pastor. Amen. Amen. Salamat, Pastor Nelson. Amen. Si Pastor Dasoy ay magustong mag-share. Pastor Dasoy. Okay, magandang umaga sa ating lahat, mga kapatid. At sa ating host ngayon na napakasigla, magandang umaga sa iyo, Pastor. Tungkol dyan, pasimula pa lang na naririnig ng mga kapatid,
at katatanggap pa lang nung sobre ba tawag doon, nung ibinibigay natin tuwing Sabado? Mhm. Kararating pa lang po dito sa amin. Nakita ko lang ngayon, tinignan ko yung sobre, andoon na yung combined offering plan nakalagay na doon. Mayroon po kasi akong kapatakaran sa sarili ko na hindi ako pwedeng mangaral nang hindi ko ginagawa. So mula nung aking narinig ito, ginagawa ko naman ito noon, pero kalahati lang. Halimbawa, 100 ang tithes ko, 50 ang aking offering. Pero nung dumating na ito, ay naging 100 na. Kung ano yung tithes, yun na rin yung offering. Mula nung dumating sa akin, pinractice ko na. At ipinakita ko sa tuwing pupunta ako sa church, pinakita ko. Kaya ngayon, mga kapatid ko, may karapatan na akong mag-sermon. Bakit? Hindi naman ako humirap. Mhm. Actually nga ho, yung tinatanggap ko. Mayroon kasi akong tinatanggap bukod sa ating kwan dyan, sa ating CLPM. Dinagdagan. Amen. Nagtaka. Saan ko kanina? Ba't? Kako, okay tinanggap ko kahapon eh. Okay dinagdagan niya So, mga kapatid ko, wala sigurong, palagay ko kayo naman ang nakikinig ng lahat, walang nag-practice nito na humirap. Hanapin nyo kung may nag-practice nitong humirap at ipatestimony natin. Lahat ng narinig ko na nag-practice nito, hindi ko lang narinig, naranasan ko na rin ngayon. Dadagdagan naman, hindi pahirap. So I believe at salamat sa ating pamunuan na ito ay kanilang ginawang programa. Pagpalain kayo mga kapwa ko pastor at lahat ng mga kapatid na nagpa-practice o tayong lahat na nagpa-practice na naranasan na natin, hindi lang narinig, naranasan pa. So hindi na tayo mahihiya kundi masaya at buo ang loob na i-share ang bagay na ito kasi naranasan na natin. Amen. 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 Okay, so isang Joey. magandang patotoo po yan. Totoo nga naman, Pastor Jackson, wala naman naghirap eh. Okay, kung may maghirap, sige po. Kung naghirap sa atin pagkatapos natin i-practice, bibigyan po namin kayo ng pagkakataon mag-testimony. Kaya lang Basta. palagay ko, walang magte-testimony ng ganun eh. Kasi lahat ng nag-practice ng combined offering plan, 10% or more, ay lalo pang pinagpala ng ating pong Panginoon. Lagi nga nating sinasabi, kapag ang ating mga kamay ay buksingero o kaya tikom, ay hindi sasagap yan ng mga pagpapala. Kaya wag maging buksingero tayo, wag maging tikom yung ating mga kamay, kundi maging maluwag sa pagkakaloob ng lahat ng mga bagay na para sa ating pong Panginoon. Pastor Joey. So Pastor. Joey, Pastor. I would like to respond to Pastor Jackson. Salamat Pastor Jackson sa iyong testimony at sa encouragement. Alam mo Pastor Joey, kung andito ka noong simula pa lang na dinidiscuss natin yung 12 series natin ng biblical liberality, na-share ko po yung quotation ni Sister White ng Counsels on Stewardship, page 19, no? Na sinabi po niya doon, the spirit of heaven is liberality, but the spirit of Satan is selfishness. Yun po yung great controversy nitong ating advocacy, no? Kaya lang, ang ganda dito sa atin, mga kapatid, pag atin na pong pinaiikot ito sa ating mga churches, lahat naman tayo ay gustong mahalin ng Diyos eh. Alam mga kapatid na magsasabing hindi nila gustong mahalin ng Diyos. At wala naman din pong mga kapatid na gusto ang tahasan na sabihin na hindi sila gusto magtapat sa Panginoon. So kung ang tithing principle, ang sistema nito ay biblically ay to promote faithfulness. At ang combined offering plan is to promote expression of love and gratitude. Okay, faith, love, and gratitude. Aba mga kapatid, pag pinagsama po ito natin sa yung prinsipyo nito sa combined offering plan, so let us love the Lord faithfully and let us
express our gratitude to the Lord faithfully. So in combine and offering plan, we express our love to the Lord faithfully, and we express our gratitude to the Lord faithfully. So faithful expression of love and gratitude. At mga kapatid, sa amin pong pag-iikot wala hong nagtatanong talaga na bakit ang laki-laki. Hindi ho mga kapatid. Hindi ho yun ang tanong Kasi pag tinanong po yung tahasan po na inihahayag na parang ayaw nilang mag-express ng love sa Panginoon. Kaya po ito ang kagandahan dito. So, ipinupromote natin dito na lakihan natin ang pag-ibig sa Diyos. Kasi pauwi na po tayo sa langit no? Lakihan natin ang pag-ibig sa Diyos. Mga suggested plan po ito sa ating church. Pero mga kapatid, this is experiential love to the Lord. So ito po ang combined offering plan is a system ng pagbibigay na hinihimok tayong lahat na ang Panginoon ay lumaki sa buhay natin at pagtiwalaan natin siya ng higit na ang lahat ng mga bagay ay kaya niyang ibigay sa atin. So ito po ang atin po ginagawa dito. So kapag ginagawa po natin ito, ay talagang walang matitirang selfishness mga kapatid. Because you are giving all to the Lord. Because you trust Him and you have confidence in God's power. God bless you. Put God first and you will never be last. Amen. Salamat po. Okay, marami pong gustong magpatotoo ngayon ha. Pero wala na po tayong panahon o tatawag pa tayo ng isa. Isa na lang po. Isa na lang. Tawagin natin si kapatid na Rizalino. Ayan, nagbukas po siya ng camera. Ibig sabihin, mayroon po siyang sasabihin. Kapatid na Rizalino, okay. Panahon po ninyo para magpatotoo. Brother Sunny yan, Brother Sunny. Okay. Naririnig po ba? Okay po, dinig po. Okay, ako kasi nagbabasa ako ng ating lesson. Martes, yung di nagbabagong karakter ng Diyos. So, walang duda mga kapatid na sabi nga, natatandaan ko sa ating mga pinag-aralang nakaraan, yung self-sacrifice, self-denial, trust in the Lord. Tapos binanggit pa ni Pastor Jerry ngayon na yung strong theology. Nung nakaraang Sabado, como akong stewardship leader dito sa San Antonio, ay yun po yung aking isinyer. Nasabi ko sa mga kapatid, kaya ako nangingiti mga kapatid, sabi niya, walang naghirap. Meron kasi ako nakakausap na isang kapatid bago yung nakaraang Sabado. Sabi niya, brother, nung ako yung nagbigay ng bigas, ako yung lalong naghirap. Sabi ko, paano? Sabi ko, kapatid, paano mong nasabing naghirap ka? Nagbigay ka. Sabi ko, nakikita ko naman, buhay ka pa hanggat ngayon. Malakas pa. Nakakapagpaaral pa. Kumakain pa. Sabi ko, nasaan yung paghihirap? So sabi ko, kapatid, basta't magtapat lang tayo. Hindi ba, sabi ko, hindi yung, kasi mga kapatid, yung sabi ko nga sa comment ko rin sa FB kahapon, bakit kasi lagi tayong nakatingin doon sa pag nagbalik, may babalik. Hindi iyon ang basihan Yung pagtatapat natin sa Diyos, pag nagbalik tayo ng maligaya, nung ating kaputhandog, sabi ko, lahat nga ibinigay ng Panginoon Di ba? Iniwan niya yung langit, yung comfort zone para sa kaligtasan nating taong makasalanan. Tapos ngayon, itong ating programa na combined offering plan, pagdududahan pa natin na ibalik. So sabi ko, basta't kung talagang yung ating pananampalataya ay tapat at tunay, sabi ko, kung ano yung sinabi ng Panginoon, siya natin gawin. Wala nang tanong-tanong pang maraming negative na kung ano-ano pa yung sinasabi natin na ganito, ganon.
iniintay natin yung material. Lagi kasing nakatingin sa material blessing ang yung iba nating mga kapatid na medyo hindi pa lubos na naunawaan kung ano yung combined offering plan. Pero sa aking karanasan, talagang pag nagtapat tayo sa tithe at saka yung sa ating offering, hindi ka talaga pagkukulangin ng Diyos. Yun. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid ako 4 na taon nang walang trabaho. Simula nung ako yung mag-retiro, Pastor Jerry. Pero sabi ko, ang aking transparency tayo mga kapatid. Sabi ko, ang inaasahan ko lang ay yung aking SS na pensyon. Nakulang ng 150 pesos para maging 5,000. Pero nakikita nyo, sabi ko, ayan, may sasakyan pa ako. May diesel. Ha? Sabi ko, hulaan nyo ka ako kung magkano ang pera ko sa wallet. Pag nahulaan nyo, sa inyo na. Alam nyo, Pastor Jerry, sabi ng aking apo, wala. Wala daw laman yung aking wallet. Totoo naman mga kapatid kasi nanghingi lang ako kasi narinig na aking apo, nanghingi lang ako ng 100 pesos. Sabi ni Pastor Dasi kanina, 100 daw yung tithe, 50 yung offering. Ngayon, pinapractice niya. Kaya ako mga kapatid, kaya ako na gamit na sermon nung Sabado. Sabi ko, dahil pinapractice ko. Sabi ko, kahit walang matira sa akin, basta't maibalik ko. At saka sabi na, ayaw ko natatanda ko yata. Ikaw ba, Pastor Jerry, nagsabi nun? O si Pastor Nelson? Pagka tayo ay participant do sa divine service at dumaan yung ating diakono, nakakahiyang wala kang ilagay. Sa totoo lang mga kapatid, sabi ko, saan aabot yung aking pensyon na yun? Sa loob ng 1 buwan, mabubuhay ka ba sa taas ng bilihin natin ngayon? Pero purihin ng Panginoon mga kapatid, hanggat ngayon, buhay pa naman tayo at malakas. So yun yung aking buhay na patuto na simula nung kami tithes and offering na yan, hindi tayo pagkukulangin ng Diyos. Yun lang ako sa mga kapatid. At saka ang isang maganda ron mga kapatid ay yung nawawala yung ating pagiging makasarili. Yun yung isang pinakamagandang bagay na nagagawa nitong pagbabalik ng tithes and offering. At pagpalain po tayo lahat mga kapatid. Amen. Amen. Salamat po kapatid. At ngayon po idadako na po tayo sa susunod na yugto ng ating pong programa. Sino speaker natin, Pastor? Paki-introduce Ang ating pong speaker ay si Sister Elma Santos, stewardship leader po ng Bunga Seventh-day Adventist Church. Amen. Siya po ang ating magiging tagapagsalita. Amen. Have you ever thought about what the church would be like if all its members were like you? Think of what church fellowship could be if everyone prayed and read the Bible as you do. Imagine what missionary work would be like if all church members took the same time as you do to share the truth with others. Imagine what church upkeeping and mission investment would be like if all members returned tithes and offerings as regularly as you do. Do you like what do you imagine? What would this church formed by people like you look like? The truth is, this one-person church already exists, and it's you. At times, we underestimate the influence of our actions or attitudes. We might think, if I don't give Bible studies, someone else will, and the message will be preached to the whole world. Or, if I'm not faithful in returning tithes and offerings, someone will, and there will be enough resources for the maintenance of the local church and the preaching of the gospel around the world. To some extent, this is true. God's cause will triumph with or without my contributions, and the gospel will be preached worldwide, with or without my direct involvement. Yet, the big question here is that this church, formed by me alone, always influences someone close to me, my children, spouse, parents, and siblings. My commitment or negligence concerning God's faithfulness and mission can inspire or hinder those around me.
The most significant legacy that we may leave to our children is the example of a life wholly devoted to God's cause, leading them not only to imitate us, but to even manifest greater zeal toward God's mission. True love for Jesus is not manifested by words only, but by a life dedicated and committed to God's work. As we return our tithe and promise, which is our regular and systematic offering, may we put our desires last and God first. Amen. One man church. Amen. Amen. Amen, amen. You are a one man Dati church. na pagkakataon kay Sister Elma. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating president po, sa ating mga directors, sa ating executive secretary, sa mga pastors po natin at lahat po ng ating mga kapatid. Pwede pa akong mag-share? Opo, sige po. Okay na po. Opo. Ano lang po. Full view. Full view. PowerPoint presentation. Okay lang po na ganyang kaliit po. Kaya po bang i-PowerPoint presentation po? Wait po. Yung full. Nasa ibaba po yung icon. Yan, okay na po. Tuloy Okay na na po. po. Opo. Sa muli po mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. At tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil tayo po ay nabigyan ng pagkakataong maging isang tagapagsalita sa umagang ito. God first morning po sa lahat. So ang ating pong topic ay may pamagat po na God's claim upon us. So tiningnan ko po ang kahulugan ng claim sa Merriam-Webster Dictionary. At ang sabi po ay claim is to ask for a rightful belong to oneself. So ito po yung karapatan natin na angkinin ng isang bagay na para sa atin. At isa pa pong meaning nito, to take as the rightful honor. So tayo po ay may karapatan na maging angkinin ng bagay na yun at tayo yung may-ari. At ang ikatlo po, a right to something, which is ito po yung tinatawag natin. So ngayon po ay titingnan po natin kung ano po yung nais na angkinin ng Panginoon sa atin. Kasi yan po yung nakasaad po sa Councils on Stewardship. So ang sabi po rito sa Councils on Stewardship, page 71, paragraph 1, God has a claim on us and all of that we have. His claim is paramount to every other. Pag sinabi po nating paramount, ito po ay higit sa lahat. So yung kanyang nais angkinin sa atin ay higit sa lahat. And in acknowledgement of this claim, He bids us surrender to Him a fixed proportion of all that He gives us. So ito po yung bagay na nais na angkinin ng ating Panginoon or nais na tinatawag nga po nating angkinin ay may tinatawag na proportion. Proportion sa lahat ng bagay na pinagkaloob niya sa atin. At alam po natin which ang ating Panginoon ang siyang nagbigay ng lahat ng ating tinatangkilik. At ang sabi pa po rito, the tithe is this specified portion. So kaya nga po ang tithe na binibigay natin ay 10% kasi sabi nga po rito, there is a specified portion. Hindi lamang po kung ano po yung gusto nating ipagkaloob, kundi pinakita po sa atin ng ating Panginoon or ipinabatid sa atin ng ating Panginoon na meron pong specific portion na dapat po nating sundin. By the Lord's direction, it was consecrated to Him in the earliest time. So kung ito po ay pinagkaloob pa po noon sa panahon ng Israel, ito po ay ipinagkakaloob pa rin po ng ating Panginoon hanggang sa ating panahon. So ano po yung key ideas na nakuha ko po sa
sa pagbabasa ko po sa God's claim upon us ay God is the lender. Para po bang ikinumpara ko po sa tinatawag po nating sa ganitong paraan. God is the lender because God is our creator. So lahat ng bagay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa atin ay parang pinahiram niya sa atin kasi siya ang nagbibigay sa atin ng lahat ng ito. At tayo po yung borrower. Di po ba kung tayo po ay umuutang, ay meron pong dapat na eagerness natin na dapat tayo ay dapat ibalik po natin ito sa may-ari. Pero napakabait po ng ating Panginoon na kahit po siya ang nagpahiram sa atin, pero ang sinasabi lamang po niya sa atin ay 10% ng ating tithes at 10% or more ng ating offering. So bilang pinahiram sa atin ng ating Panginoon, may karapatan po ang ating Panginoon na ibalik natin yung ating tithes and offering. So, ikalawa po ay pumasok sa aking isipan, sa aking pagbabasa nito ay yung tinatawag po nating investment. So, para po bang ang Diyos sa kanyang bayang Israel ay itinuring po niyang nung inilabas ng ni Moises ang bayang Israel sa Egypt, ay itinuring niya silang very special treasure. Pag sinabi po nating treasure, kayamanan. So napakaswerte po ng bayang Israel dahil sila yung pinili ng ating Panginoon. Parang ituring silang special na kayamanan. So ang sabi po rito, tithes is a 10%. God taught them to devote the possession to the service of the tabernacle. So itinuro ng Panginoon sa bayan ng Israel na i-commit yung kanilang mga kayamanan para sa serbisyo sa tabernacle. At ang ikalawa po ay ang tinatawag nating offering. At sinasabi po rito na ang offering, it provided ample means for supporting the ministry of the gospel of that time. So, hinihiling ng ating Panginoon noon sa bayan ng Israel na ipagkaloob ng mainam yung pagsuporta sa ministry ng gawain ng Ebanghelyo sa panahon ng Israelita sa pamamagitan po ng offering. So, according to the Councils on Stewardship, page 71, paragraph 3, ay God requires no less of us than He requires of His people anciently. So yung hinihiling ng ating Panginoon sa atin ay hindi po less. Pag sinabi po nating less, hindi po siya nabawasan. Kung paano hiniling ng ating Panginoon ang bayan ng Israel sa kanilang pagbibigay ng handog at ikako. His gifts to us are not less but greater. So, titingnan po natin, napakaganda po yung statement na to, na yung regalo ng ating Panginoon ay hindi kulang, kundi mas higit pa. Na ito ay pinagkuloob niya sa bayan ng Israel noong unang panahon. He requires and ever will require means. So lahat ng ito ay nire-require niya para sa atin. So the great missionary work of the salvation of soul is be carried. So ito po yung purpose kung bakit tayo po nagbibigay ng handog at ikapo. Para po sa gawain ng pagliligtas ng kaluluwa na hanggang ngayon ay dapat nating taglayin. So in the tithes, with the gifts and offerings, God has made provision for His work. He intends that the ministry of the work. So sa pamamagitan po natin ng ating tithes and offering, ito po yung isang provision na bilang pagpapakilala sa kung ano ang Ebanghelyo at kung ano yung intention ng ating Panginoon sa ating ministry. So, key ideas on this part, on the other paragraph ay number 1, ay naulit na po siya. So, gospel shall be fully sustained. So, pag sinabi po nating gospel shall be fully sustained, na yung Ebanghelyo ay kailangan patuloy
na managana, na patuloy na masuportahan. So he claims that tithes as his own and should ever be regarded as a sacred reserve to be placed in his treasury for the benefit of his cause, for the advancement of his work, for sending his messenger into the region beyond, even to the uttermost parts of the earth. So, sa pamamagitan po ng ating tithes, at ang sabi po dito, na dinescribe po ng Councils on Stewardship, page 71, paragraph 3, that the tithes are sacred, reserve, at kailan pong ilagak ito sa kaban ng ating Panginoon para po sino po makinabang, para po makinabang ang gawain ng ating Panginoon at maipasulong pa ang gawain na ito po, ang gawain na ito ay hindi lamang po maibahagi sa lokal pero sa lahat ng bahagi ng mundo na ito po ay dapat nating gawin. So, on Councils on Stewardship, page 72, paragraph 1, ito po ang kanyang sinabi, thou shalt not delay to offer the first of thy ripe fruits. So, wala pong dapat pag-aalinlangan at hindi po dapat, wag po nating pahintulutan na madelay yung pagbibigay po ng ating offering ng unang bunga natin. So ibig po sabihin, kung tayo po ay working, so pag tayo po ay sumahod, una po nating iset aside ay para po sa ating tithes and offering. Kung tayo po ay magsasaka at kung tayo po ay nakabenta na po ng ating ani, ang una po nating i-set aside ay yung ating tithes and offering. So anuman po yung ating hanap buhay, ang una po nating isipin ay yung pagbabalik ng tithes and offering kasi yan po yung bagay na kiniklaim ng ating Panginoon at yan po yung bagay na dapat po nating ibalik para po sa ating Panginoon at para po sa gawain na maisulong ito, hindi lamang po dito sa ating local, ganun din po sa different parts of the world. So, honor the Lord with the substance and with the first fruit of all things increase. So, hindi lamang po ang binibigyan po tayo ng advice dito na hindi lamang po yung isipin po natin yung pagbabalik ng handog at ikapo. Pero kailangan po natin parangalan ang ating Panginoon sa lahat ng bagay na ibinigay niya sa atin, na lahat po ng ating pinagpapagalan, lahat po ng ating kinikita ay dapat po nating i-honor o parangalan ang ating Panginoon, pasalamatan siya na meron po tayo. So this tribute he demands as a token of our loyalty to Him. So yung pagpapakita po ng pagbibigay po ng tithes and offering, ito po ay isang paraan ng pagpapakita po natin ng ating katapatan sa ating Panginoon. So, sabi nga po natin, ang pagbibigay ng handog at ikapo. So, lagi ko po itong naririnig na ang sinasabi po, the spirit of heaven is liberality, but the spirit of Satan is selfishness. So that's why, kung ipinagkakaloob po natin ang ating handog at ikapo sa ating Panginoon. So at first po, sabi nga po natin, ay andun yung pag-aalinlangan, andun yung iniisip po natin na parang ang laki naman kung magbibigay po tayo ng 10% or more ng ating offering. Pero sabi nga po natin, pag ito po ay inumpisahan natin at kinumit po natin sa ating Panginoon na dapat po ay ipagkaloob natin sa Kanya kung ano yung nararapat. Unti-unti pong natin marirealize na nawawala na po sa atin yung tinatawag nating selfishness. At patuloy po tayong dumalangin, yun po yung isang practice na ginagawa ko. Dahil mula po nung ako po ay umattend ng stewardship seminar, ng ating speaker po ay ang ating president sa CLA noong May 17. Ito po ay ako din po ay isa din sa ano po ba ang tamang sistema sa pagbibigay ng offering. Kasi
ang naging karanasan ko po dati ay nasa 6% naman na po ako dati at that time. Pero hindi ko po, nung ako po ay napakinggan ko po yung mga message at during that seminar, ay ganun pala. So kailangan lang din po na may educate ang bawat member para po sa pagbibigay or sa tamang pagbibigay ng offering. Pag sa tithes po, wala po tayong problema sa bagay na yun. So, sa offering, kailangan pong ma-educate ang bawat member. So, with that, ay makikita po natin kasi ito po yung basihan natin na tinitingnan sa atin ng ating Panginoon, yung tinatawag nating loyalty. At tama po ang bawat isa sa atin, o tama po na nung ako po ay nasubukang magbigay na ng 10% or more na COP, ay unang naranasan ko po ay andun na po yung tinatawag na peace. Kasi na before po ay parang ang dami kong iniisip, ang dami kong dahil nagpapaaral po tayo ng ating anak sa ating school sa NLAC, ay alam po natin na napakalaki ng kanilang tuition. Pero kahit na ganun man po ang aming kalagayan ngayon, ay andun pa rin po yung tinatawag nating peace, na iniisip po natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin at ang meron po tayong peace sa mga bagay na yan dahil iniisip po natin na ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng bagay at God will provide, sabi nga po natin. So, according to the Review and Herald, at ito po ay nasa noong December 8, pero hindi ko po alam kung anong year dahil hindi ko po nakita mabuti. So, we belong to God. Ang bawat isa po sa atin ay tayo po ay sa Panginoon. God gave His begotten Son, bought us by His blood. So, nakita po natin at lagi po natin naririnig na kung ang Panginoon ay pinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak at binili niya tayo sa kanyang dugo, na siya po ay nabayubay sa krus. So, ano pa po tayo na hindi po natin maibigay ang 10% na tithes and 10% or more na COP. So, konting bagay lamang po yan na hinihiling ng ating Panginoon, na kiniklaim niya sa atin. Bakit hindi po natin kayang ibigay? So, ang sabi pa po, the mind, heart, will, affections belong to God. So, ang ating pag-iisip, ang ating puso, ang ating hangarin, ang ating affections, ito po ay sa ating Panginoon. The money that we handle is to the Lord's. So, pati po ang ating pera, ang ating trabaho, ang ating bukirin, ang ating mga kayamanan, yan po ay dapat nating ipasakop sa ating Panginoon. Hayaan po natin ang Panginoon ang siyang gumawa sa ating buhay. At ang isa pa po ay God is the bountiful giver of all good. So nagbibigay po ng masagana ang ating Panginoon sa lahat ng mabuti. And He desires that there shall be an acknowledgement on the part of the receiver. So ito po yung sinasabi po dito na nagnanais ang Diyos na ang bawat isa ay kilalanin natin sa atin bilang receiver na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay nito. So yun po yung isang nais ng ating Panginoon sa atin, na kailangan po natin kilalanin kung sino po ang giver dahil tayo lamang po ay receiver. Dahil yung giver po natin, ang ating Panginoon, ay nagbibigay po siya ng sagana sa atin. At tayo po ang tagabigay, at tayo po yung tagatanggap na kailangan po nating ibigay ang nararapat sa ating Panginoon. Kasi ito po ay isang paraan ng ating Panginoon para sumulong po ang gawain at lumaganap po ang makakakilala sa ating Panginoon. That the primary portion is the Lord's and must be used as His entrusted treasure. So pag sinabi po natin primary portion,
So, tama po na tayo bilang Seventh-day Adventist is very systematic. So, meron po akong co-teacher at siya po ay pastor po ng Born Again na isinishare ko po sa kanya kung paano po ang pagbibigay po natin ng tithes and offering at paano po yung sistema na nangyayari. So nakita po niya na very systematic nga po yung ating ginagawa sa kaban ng ating Panginoon. So yan po yung isang unique na meron ang Seventh-day Adventist na nagkakaroon po tayo, yung kaperahan po natin ay very systematic. At hindi lamang po hindi po iisa yung nakikinabang or ano paman po, pero lahat po ay nilalagat natin para sa gawain ng ating Panginoon at ito po ay nagagamit po ng tama. So tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na ang kaisipang ito ay ibinahagi niya sa ating mga pioneers na until now ay ginagamit po natin bilang isang paraan natin ng pagpapalaganap ng gawain ng ating Panginoon. So, sabi nga po sa Lucas 6 verse 38, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig, at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan sapagkat sa panukat na inyong sinukat ay doon kayo muling susukatin. So, sabi nga po natin, walang anak ng ating Panginoon na maghihirap kung tayo po ay magbibigay. So lahat po yan ay nasubukan po natin na hindi po tayo pinaghirap ng ating Panginoon kung tayo po ay nagbibigay ng tithes and offering. Tayo po pa rin ay malakas. Lahat po ng bagay na natatamasa po natin ay yan ay isang pagpapala sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga po, yung tinatawag po nating offering ay isang paraan ng pagbabalik natin ng pasasalamat sa Panginoon kung ano ang pinagkaloob niya sa atin. At sana po ay maging andun po yung desire natin, andun po yung faith, at andun po yung eagerness natin na sa pagbibigay po natin ng handog at ika po, ito po yung isang paraan para maging kabahagi po tayo sa pagbibigay po ng pabalita sa ibang tao at sa buong mundo. So yun po yung isang kaisipan ko po. Kung hindi ko man kaya na mangaral physically dahil tayo po ay walang gaanong oras sa pagkikisangkot sa gawain. Kung dito po locally sa atin, sa iglesia, ay nagagawa po natin. Pero hindi lamang po dito sa iglesia natin na dapat tayo maging kabahagi sa pagbibigay ng pabalita ng ating Panginoon, kundi even sa international. Sa pamamagitan po ng pagbibigay po ng handog at ika po, ay maging kabahagi po ako sa pangangaral ng ating Panginoon. So salamat po at God first morning po sa ating lahat. Ayan, salamat Sister Emma sa inyo pong magandang mensahe ngayong umagang ito. Amen. Tunay na hinamon tayo ngayong umagang ito, ano? Pero bago po tayo magpatuloy sa ating pong mga pananalangin, mayroon po akong babasahin. Si Sister Pamela Fortera, mayroon po siyang sinabi sa Facebook Live po natin. Sabi niya, God first morning po. Kami po na pamilya at ganun na rin ng Kabitukulan Church ay nagpapasalamat sa liwanag na ito ng COP dahil nahango kami sa pagnanakaw sa Panginoon sa pamamagitan ng kulang sa handog. Yung Malakias 3:10 po ngayon lang namin naunawaan sa pamamagitan ng COP. Salamat po sa kaliwanagang ito. Ayan, pagpalain po kayo, Sister Pamela Portera. Regards po kay Brother Sunny. Okay? Totoo po yan. Talagang hahanguin tayo ng ating Panginoon sa maling practice at ituturo tayo sa tamang pamamaraan ng ating pong pag-o-offering. Amen. Ayan. Amen. So, dadako na po tayo sa ating pong panalangin. Ang ating pong mananalangin sa adoration and confession si Pastor. Amen, mga kapatid. Ano po? Praise the Lord.
At salamat sa magandang lesson na yan, ano? At salamat sa mga 38, 33 pala na viewers ngayon. Huwag niyo akong iwan, mga kapatid, mananalangin pa tayo. Ayan, sa mga bagong pasok lang dito sa atin sa Discipleship Ministry, salamat po sa inyo at welcome po. Ang ating reflection ay ganito. Ay 3 puntos na mabilis lang, ano, para ating ma-remind yung buong lesson, ano. Una ay God's claim. Meron siyang claim, sabi niya, no? Ano yung claim? Pag sinabing claim, ito ay talagang para sa kanya. Kine-claim niya, no? Kasi nga lahat ng possession, lahat ng mayroon tayo, lakas, possession, na nabubuhay, sa kanya yan. Kaya kine-claim naman niya yung 10%, ano? Na dapat natin talagang ibigay. Kaya nga pag di natin binibigay ng tama yan, nagnanakaw tayo sa Panginoon. Ano po? Sa tithes pa lang yan, ha? Halimbawa, tayo ay nag-tithes pero ang spelling ay hindi T-I-T-H-E kundi T-I-G-H-T. Maigpit, ano po? Tithe, very tithe. Tayo nagnanakaw sa Panginoon, kapatid. Sabi ko nga, kung tayo magta-tithe tapos hindi kulang naman, ay pambira. Kung tayo mag-tithe, mga kapatid, ganoon din yun. Nagkakasala pa rin tayo. Magnakaw ka ng kaunti, magnakaw ka ng malaki. Pares na pagnanakaw po yun, ano? So, kung claim ng Panginoon na kanyang 10%, marapat natin ibigay ang 10%. Pagsikapan po natin mag-compute, ano po, ilan yung 10% ng ating kinita kung tayo businessman. Lahat ng ating benta minus yung deduction, yung mga puhunan, yun ang magiging ating net sales, net profit. Yun tayo kukuha ng tithes. Doon naman sa mga nagtatrabaho, sa gross tayo kukuha ng 10%. Huwag na nating dayain, ano? Huwag na nating dayain yung sarili natin. Nangyari sa mweldo ako ng 1,000. Abay, ibabawas yung SSS pag-ibig. Tsaka pa lang kukuha ng tithes. Minsan nga, alisin pa yung pambayad ng kuryente, pambili ng ganito. Tsaka pa lang magta-tithes. Ang nangyari, ang tithes 10 piso na lang. So mga kapatid, hindi po ganun, tinuruan tayo na tamang pamamaraan para tayo ay maging tapat sa Panginoon. Hindi para si Satan tinuruan tayo na para mandaya, ano? Ibigay natin yung para sa kanya, ano po? Dalawa lang yan. Kung ibibigay mo ng tapat. Kung di mo kaya ibigay ng tapat, mga kapatid, wag mo na ibigay. Dahil the same ang resulta niyan. Yung panloloko natin sa sarili, kala natin maisahan natin ang Panginoon. Hindi po yan, mga kapatid, ano? Alam niya ang puso natin, mga kapatid. Di baling mas magbigay ka na sobra, wag lamang kulang. Ano po? So ano daw ba yung role ng tithe sa ating ministry sa point number 2 sa kanyang i-discuss? Ba, marami pong role yung tithe, ano? Saan ba napupunta? Yan yung ginagamit sa pagsuporta sa tabernacle o sa panahon natin ngayon yung pagsuporta sa ating simbahan, sa gawain ng simbahan. Gayun din naman sa material na pangangailangan ng mga ministro, ng mga pastors. Yan ang role ng tithe, mga kapatid, ano po? Kaya tayo ay tunay na dapat natin niya ibalik dahil kung mahal natin ang Panginoon, dapat natin mahalin ang kanyang gawain, mga kapatid, ano? At ngayon ay pangatlo ay tinatawagan tayo to consecrate all what we have, sabi ganun. Ano ba't sinabing all? Hindi sinabing 100% na pera bigay mo. Magugutom ka, mamamatay ka pag binigay mo lahat, ano? Ibigay natin lahat, oras, lakas, at material na bagay, ano? Maglaan tayo ng oras para sa ministry. Andiyan naman yung ating mga gawain. Makisangkot po tayo. Kung meron man pangaral, makisangkot tayo sa gawain sa pamamagitan ng pag-share sa ating mga kaibigan tungkol kay Jesus. Yan, isa na yan. At siyempre, huwag natin kalilimutan, makisangkot sa pangmundong gawain. Yan ay ating tinatawag na offering, ano? Tithes and offering, ano po, na kung saan ay kanina malaking usapin yung pagbibigay ng tithes and offering, ano? Bakit kailangan sa CLPM pa sa mission pa, pwede naman i-direkta, wag ganun, mga kapatid, ano? Wag ganun, kasi pag ginanon mo, wala kang tiwala sa Diyos, pag ganun, ano? Ilagay mo sa mission, kasi sila yung kinasiyahan ng banal na Espiritu, at wag ka na mag-isip ng kung ano, saan pupunta yan, kung binigay mo na yan, ano, Panginoon ang bahala dyan, kung saan man yan mapunta, kasalanan yan ng namahala kung yan ay napunta sa mali, ano, ginamitan nilang personal interest at hindi ka mananagot doon, mga kapatid, sila. So ayan na po, patuloy nating pag-aralan yung stewardship kasi mahalaga po yan. Yan ang nagiging issue, yan ang naging issue. At ating tandaan, ano, ating pong tandaan, ang ating mga ninuno ay tunay na tapat.
during Bible times sa offering, mga kapatid. Hindi barya-barya lang yung kanilang pinagkakalob sa Panginoon dahil naunawaan nila noon. So bakit nagbago ng panahon natin ngayon? Bakit nagbago? Bakit kung magkano na lang yung madukot? Bakit magkano na lang yung masaya sa puso ko yung ibibigay ko? Bakit? Dahil ang tao ay napuno ng selfishness ang ating mga puso, mga kapatid. Napuno ng doubts, pagdududa, baka maggutom ako pag nagbigay ako ng malaki. Baka wala nang matira sa akin, baka maputulan ako ng kuryente, kaya uunahin ko muna magbayad ng kuryente, saka na ako magta-type. Mga kapatid, pag puno ng pagdududa yung puso natin, tandaan natin, hindi tayo naging tapat ng katiwala. Hindi tayo tunay na naniwala sa Diyos. At yung ating pagtanggap sa Kanya ay kulang. Hilaw, hilaw. So aking patuloy na ini-encourage kayo na unawain ang stewardship education. Ito ay tayo ay katiwala ng Panginoon sa lahat ng mayroon tayo sa ating buhay. Yan ay yung buhay, yan ay yung lakas, yan ay yung oras, yung ating trabaho, yung ating bulsa. Katiwala tayo, ingatan nating mabuti at tayo ay pinagkatiwalaan sa mundo na ito para ingatan yung kanyang mga creation, nature, yan. Nagkatiwalaan tayo, huwag nating kalatan yan, huwag nating sunugin, huwag nating putulin yung mga puno, yan, ganyan ba? At siyempre yung mga tao, importante ang creation ng Diyos, gusto niyang maligtas tayo lahat. Ingatan natin, tulungan natin na matapos ang gawain sa pagmimigay sa pagbabalik ng ating ikapu at mga handog ng tapat. Kung di tayo nagtapat, nagkakasala tayo, mga kapatid. Give or not give. Ganyan lang po yan. Give or not give at all. Give honestly or do not give at all. Otherwise, we are stealing. Magnanakaw po ang ating ginagawa sa Panginoon. Unawaan natin yan po. At welcome po kay Brother Ramon Hernandez at kay Sister Rosel Hernandez, ang mag-asawa. Sa lahat ng mga nandyan sa live na bagong pasok, gusto ko kayo welcome muna bago manalangin. Welcome po ulit sa live, Sister Yoli Agacosta, yan. At yan din naman si Sister Edna Estares Villena Rason. Welcome po, God first morning po. Tayo po mananalangin. Kung meron kayong mga prayer request na special gusto nyo i-mention natin, ay isulat nyo po dyan. Kung wala naman ay pwede natin ibulong lahat dyan sa umpisa. Sama natin. At welcome din kay Sister Vanji. Yan. Si dalawa na kayo ni Sister dito, na taga Piñaranda, Sister Opin, patuloy ko kayong ihikayatin na maging active dito sa devotional. Pati si Sister Marlene, sana makita ko dito sa chat box, si Madam Treasurer. Okay, anyway, kayo mga leaders diyan sa Piñaranda, at patuloy natin and gamitin natin yung live devotional para sa ating revival, Ayan, tayo manalangin, mga kapatid. Bago ako magsimula sa panalangin, maghintay ako ng 10-15 seconds. Ibulong niyo na lahat ng mga pangalan na nais niyo ibulong, inyong mga prayers. Sabay-sabay natin yan ilalapit sa Panginoon, At pagkatapos ako magsisimula. Sige po, let's pray po, mga kapatid. Let's pray, mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat pong muli. Dahil patuloy nyo, ginising kami na may lakas. Ginising nyo kami na kami ay una naming hanapin kayo sa pamagitan ng devotional and prayer na ito. Salamat sa mga aral na muli nyo ipinaalala sa amin. Sa patuloy na pagliliwanag ng aming isipan sa status ng aming buhay sa mga sandali na ito. Salamat at gamito kami kunwari may pagkakataong magbago. Ganito kami na makasalanan, ngunit nariyan kayo din nyo kami hinilulubayan para kami patuloy yung tawagin na maging tapat niyong lingkod o dakilang Diyos. Salamat at sa pamamagitan ng ganitong programa sa bawat umaga ay nakakalapit kami sa iyo. Naisusuko namin ang aming sarili sa iyo, dakilang Diyos.
Tulungan niyo po kami magbago dahil hindi po namin kaya para sa aming sariling kakayanan lamang. Sa pagpapatuloy naming panalangin, narito po ang mga kapatiran na kasama namin na nanalangin. Meron kaming mga kanya-kanyang ibinulong kaninang sa umpisa at ngayon sa mga sandali na ito ay patuloy namin binubulong aming mga panalangin. Unang-unang aming mga mahal sa buhay. Magaman malamang ang iba sa amin ay ang kalusugan, spiritual or pinansyal, ay nais namin ilapit sabay-sabay po sa inyo, dakilang Diyos. Inyo po itong dinggin ayon sa inyong kalooban at hindi na sa aming kagustuhan. Kaya hindi naman ang aming mga pinapanalangin na si Sister Abel Hermino, si Brother Ramon Hernandez, patuloy na kalakasan ang dalangin namin sa kanya and continuous recovery. Kaya hindi naman si Nanay Junie Alpindo, si Ma'am Carmen at si Doc Partida, ang kanilang kalusugan ay patuloy niyo pong palakasin. Ganyan din naman si Tatay Divino Alabanza. Salamat din at kami patuloy niyong binibigyan ng pagkakataon na muling makapanalangin sa inyo sa bawat umaga. Ganyan din naman si Brother Gerald ng anak ni Sister Melissa ng mga trabaho sa malayo. Samahan niyo po siya sa kanyang araw-araw na pamumuhay doon. Si Estrella Joy Arilla, si Brother Buboy, Sister Tintin, si Ma'am Joy, at ang iba pa namin kapatiran na hindi namin nabanggit na nagtatrabaho sa malayo. Dalangin din namin ang Harvest 2025. O dakilang Diyos, nawa kami mga elders, kami mga leaders, kami mga regular members, gamitin niyo po kami na makatulong kami sa gawain na ito. At gayon din naman ang CLPM na admins, patuloy niyo pong bigyan ng karunungan na nagmumula sa inyo, makapamuno ng maayos sa tapat at maging inspirasyon namin mga members. Dalangin din po namin si Pastor Nelben, si Ma'am Karin sa patuloy na kanyang kagalingan, karagdagan lakas ng resistensya sa bawat araw ang kanyang maranasan. Gayon din naman si Sister Ana Rosbel Hermino, dakilang Diyos sa kanyang patuloy na pagpapagaling, kayo siya po ay inyong samahan. Dalangin din po namin ang mga lahat ng mga nakikinig ngayon. Ang sambahayan ni Sister Shirley Rosa Cinto, ang sambahayan ni Ate Revi, kasama na yung kanyang mga kapatiran ng San Leonardo Church at lalong higit ang mga bagong binyagan, o dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Sister Nimpa Rivera, kasama na yung kanyang mga relative sa malayo, sa Bukidnon, ang kanyang buong church sa Tabacao. Ang sambahayan ni Sister Wilma Fernandez, ang sambahayan ni Ate Mitch, ang sambahayan ni Sister Mildred, ang sambahayan ni Nanay Nerissa, kasama na yung kanyang apo si Veronica at ang kanyang mga apo pa sa at mga manugang at yung kanyang anak na nagtatrabaho sa malayo sa AUP, yung kanyang apo nagtatrabaho rin ng kanyang anak sa malayo. Kaya din naman yung pasasalamat para kay Brother Reynaldo at patuloy nawa siyang palakasin, o dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Sister Belinda Salvania, ang sambahayan ni Sister Teresita Dairet Reyes, kasama na yung kanyang kalusugan, kanyang mga manugang, kanyang mga anak. Ang sambahayan ni Sister Vicky, kasama na yung kanyang personal prayer request para sa kanyang asawa, para sa kanyang amo at sa kanyang mga kasama sa trabaho. Ang sambahayan ni Sister Sweetie, kasama na Sister Hannah. Ang sambahayan ni Ma'am Femi, kasama yung mga guys school, ang camping na paparating, patuloy na sila maging handa, may gayak ang kanilang mga gagamitin, ingatan sila sa kanilang pag-stay doon. Ang sambahayan ni Sister Valentina Cordova, ang sambahayan ni Sister Melissa Gamboa, ang sambahayan ni Sister Josephine Mercado, kasama ng buong Peñaranda Church. Kaya din ang sambahayan ni Sister Helen de la Cruz Malyare, kasama niya pananalangin si Ma'am Carmen at si Doc Partida, o dakilang Diyos. Ang sambahayan ni Sister Girlie Sabat Makalina, kung saan man sila naroon, patuloy niyo po silang samahan sa bawat maghapon. Ang sambahayan ni Sister Shenaida Manarang, ang sambahayan ni Sister Janet, Brother Jojo Gatmaitan, ang sambahayan ni Sister Evangeline Legaspi, ang kanyang mga anak buhay, ang kanyang pinagkakitaan, ang kanyang ministry, o dakilang Diyos, patuloy niyo po siyang patatagin. At ang buong San Peñaranda Church, nawa patuloy na sila ay maging liwanag sa kanilang iglesia, patuloy manumbalik ang sigla, gamitin po sila, o dakilang Diyos, bilang mga leaders, na at ang kanilang mga miyembro ay patuloy na maging masigla at masaya na naglilingkod sa inyo. Ang sambahayan ni Sister Juliet Barcibal,
Ang sambahayan ni Sister Edna Estares Villena Razon. Ang sambahayan ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Calas. Ang sambahayan ni Sister Rose Cristian Carnado. Ang sambahayan ni Sister Yoli Agacosta. Ang sambahayan ni Sister Gloria Balbido. At ang sambahayan ni Ate Sally Sanchez. Gayon din ang sambahayan ni Sister Elvira Manlangit o Dakilang Diyos. Kung meron man kaming dinabanggit na pangalan ngayong umaga na ito, kasama namin sila sa panalangin ng mga nakikinig sa background. Samahan niyo po kami sa maghapon na ito. Patuloy maging tapat po sa inyo sa lahat ng pagkakataon. At sa buong aming pamumuhay sa lalabi ng aming buhay, maitama namin ang aming mga pagkakamali. At patuloy na kami maging handa habang kami naghihintay sa nalalapit na inyong pagbabalik. Maraming salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. Patawad po muli kung sa inyo kami nakasumpungan, nagkulang at nagkasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen mga kapatid, ano po. Salamat sa mga prayer warriors mga kapatid, ano. 33 kanina, 33 pa rin ngayon. Salamat po. Nawa kayo ay na-bless sa umaga na ito sa magandang lesson, reminder sa atin. Patuloy tayong nire-remind pagkat patuloy tayo nakakalimot, ano po. Yan ang maganda. Ang gamot sa kalimot ay paalala. So yan, ano. So bukas po muli ay patuloy ko yung hindi na lang ako mag-i-invite sa inyo pala. Mas gusto ko mag-invite sa inyo si Jesus, ano. Patuloy tayong ni-invite ni Jesus mga kapatid. Lahat tayo ay 33 na nandiyan, ano. Bukas kita-kita ulit tayo rito. Ganap na alas 5 ng umaga, ano po. Alas 5, 4:30. Start tayo ng 4:30, ano. So ayan, ano. God first morning po sa ating lahat. Sa lahat na na-bless ngayon. At patuloy tayong i-bless ng Panginoon. Basta patuloy tayong magtiwala sa Kanya, ano po. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. So ayan, hanggang dito na lamang ang oras 5:58. Ang natitirang oras ay para igayak natin ang ating sarili para sa ating kanya-kanyang gawain. Unahin ng Panginoon at hindi niya tayo gagawing huli. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have desire.